Sa ikalawang araw na pagdinig sa Arbitral Tribunal sa The Hague, the Netherlands, muling iginit ng Pilipinas na lubang nakakaapekto na sa kabuhayan ng mga mangingisdang ginagawang pagkakait ng China sa kanila na makapangisda sa West Philippine Sea. Maliban dyan, binigyan din rin ng Pilipinas na walang basehan ng 9-dash line ng China sa naturang pinag-aagawang teritoryo. Si Rocky Ignacio sa detalye. Binigyan din ng Pilipinas ang malaking epekto sa kabuhayan ng mangingisdang Pilipino ang patuloy na pagkakait ng China na makapangisda sa teritoryo na saklaw ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dito isinentro ng pamahalaan ng argumento sa ikalawang araw ng pagdinig sa Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands laban sa iginigit na pag-angkin ng China sa West Philippine Sea na umano'y nakapaloob sa 9-dash line. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, iginit ni Andrew Lowenstein na hopeless at indefensible ang claim ng China dahil sa kawalan ng batayan para patibayin ang argumento sa sinasabi nitong historic rights sa West Philippine Sea. Habang ipinaliwanag naman ni Professor Philip Sands na ang Mischief Reef, Second Thomas Shoal, Subi Reef, McKinnon Reef at Gavin Reef kung saan dito nagsasagawa ng China ng construction activities ay mga low tide elevation sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito entitled sa sariling territory Sea, Exclusive Economic Zone o Continental Shelf. Kaya ang pagtatayo ng artificial island sa mga nasabing lugar ay walang basihan sa karagdagang maritime entitlements ng China. Inilatag naman ang argumento ni Lawrence Martin na maaring kilalanin na isla ang isang feature kung may naninirahan o maaring tirahan ng mga tao. Samantala, tinalakay rin na ipinatutupad ng China's Ministry of Agriculture na fishing ban sa mga lugar na saklaw na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Nakapaloob dito ang mga larawan ng artificial island sa mga islang inaangkin ng China katulad ng Mischief Reef. Ipinakikita na rin dito kung paano ito ginagawa sa pamamagitan ng isang cutter suction dredger na sumisiraan nila sa seabed. Dahil dito nilalabag umano ng China ang karapatan ng Pilipinas pagdating sa living, non-living resources sa EEZ at continental shelf ng Pilipinas. Humaharap sa International Tribunal ang Pilipinas sa usapin ng agawan ng teritoryo laban sa China na pangunahing naging usapin sa katatapos ng ASEAN Leaders Summit. Dito nagkaisa ang mga ASEAN leaders at dialogue partners na kinakailangan ng pagbuo ng matibay na Code of Conduct on the South China Sea para patibayin ang katatagan ng ekonomiya at kapayapaan sa rehiyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.